The Lord be with you. And with your spirit. Ang pagbasa sang Sanctus nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Sadto nga panahon sa susupod sa iyang mga gintutunan nga nagpauli. Sa liwat nagdulugok sa iya ang madamo nga mga tawo sa bagay nga siya kag ang iya mga tinun-an wala singtion sa pagkaon. Sang mabatian ini sang iya pamilya, naglakat sila sa pagkuha sa iya. Tungod kay ang mga tao nagsiling, nagbuang siya. May mga manunudlo sang kasuguan nga nag-abot ikan sa Jerusalem nga nagsiling. Yara sa iya si Beelzebul. Ang iban nagsiling. Ang pangulo sang mga demonyo amo ang naghatag sa iya singgahom sa pagtabog sa ila. Gani gintawag ni Jesus ang mga tao sa pagpalapit sa iya kay naghambal siya sa ila sing pila ka mga palaanggiran. Ano bala ang pagtabog ni Satanas kay Satanas? Kung ang isa kapungsod magbinahin bahinay kay ilinaway ina nga pungsod mga bulublag. Kung ang isa kapanimalay magbinahin bahinay kay ilinaway, ina panimalay, magabulog-lag. Gani, kung ang gingharian ni Satanas, mag-ilinaway, magbinahin bahinay, inay nga gingharian, hindi magdugay. Kundi magabulumlag, kay amo ini nga iya katapusan. Wala sang bisan sino nga makasulod sa balay sang isa ka tao nga makusog sa pagkuha sang iya pagkabutang. Luwas kung iya anay gapuson ang tao nga makusog. Kung mahimo na niya ini sarang na siya makapanguha sa amo nga balay. Dumduman ninyo ini ang mga tao sarang magpatawad sang tanan nila nga mga sala. Ang sang tanan nga mga malain nga ila ginhambal. Pero ang tao nga naghahambal sing malain batok sa Espiritu Santo, hindi gid mapatawad. Kay siya nakahimo sing sala nga wala sing katapusan. Ginhimbal ini ni Jesus kay may iban nga nagsiling, may malaot nga espiritu sa iya. Dayon ang iloy kang mga utod nga lalaki ni Jesus nag-abot. Nagtindog lang sila sa gawa sa balay. Kang nagpahibalo nga gusto sila magpakikita kang Jesus. May madamo nga mga tao nga nagalingkod sa palibot ni Jesus. Kang nagsiling sila sa iya. Ang imo iloy, kay ang imo mga utod, yara sa gawa. Kay gusto sila magpakikita sa imo. Nagsabat si Jesus, sino bala ang ako'y iloy? Sino bala ang akong mga utod? Gintulok niya ang mga tao nga nagalingkod sa palibot niya. Kag nagsiling, tanawa ninyo, yari ang akon iloy, kang mga utod. Kay ang mga nagabuhat sang luyag sang Dios, amo ang akon utod,
nga lalaki, ang akon utod nga babae, kang ang akon iloy. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Please be seated. Ang hirap basahin sa Ebanghelyo. Maraming na-miss ko na mga salita. Yan lang po nakabasa ng Ilonggo. So sa ating Ebanghelyo ngayon, ina-accuse si Kristo ng kapangyarihang natanggap niya ay galing nino? Sa demonyo. Sinong demonyo? Si Beelzebul. Sino ba yung Beelzebul? Siya po isa sa mga high rank ng mga demonyo. Siya po yung demonyo sa mga matatakaw, gluttony. Sobrang pag-inom ng alak, sobrang pagkain. Dahil sa panahon ng katsilat, may saying ang mga Bisaya. Sa panahon daw sa mga katsilat, daghang gamay rin namatay sa espada. Pero maraming namatay sa kutsara. Dahil ngayon, bago lang natapos ang Mayo, maraming fiesta sa Bohol. At during Mayo, maraming namatay sa kain ng mga baboy na high blood. So, ang demonyo, ang pangalan ay Beelzebul, siya po yung demonyo sa gluttony. One of the seven capital sins, gluttony. Akala ko, nung seminarista pa ako, di pa ako nakapasok sa seminaryo, akala ko, theological concept lang yung Beelzebul. It only exists in the mind, but not in reality. But ngayong naging exorcist na ako, hindi pala theological concept si Beelzebul. He is spiritual reality. Totoong may demonyo na ang pangalan ay Beelzebul. Alam nyo ba, many times I encountered Beelzebul during solemn exorcism. Tinanong ko yung demonyo, in the name of Jesus. Hindi makig-dialogue ang exorcist sa demonyo. Bawal po yun. Huwag kang makipag-usap sa mga espiritong gala. Bawal po yun. Hindi mo tatanungin yung mga espiritu na pumasok sa katawan ng tao, kumusta ka na? Maganda ba ang tulog mo sa loob ng katawan niya? Kumain ka na ba? Ano bang gusto mo? Dahil aalayan ka namin. Huwag kang makipag-usap sa mga espiritu. Lalong-lalo na sa demonyo. Anong gawin ng mga exorcist? Imperative command. Imperative question. Tell me your name. Yung mga open demons, kahit hindi tinatanong, magsasalita. Yun pong open demons, mga marites na demonyo. Mayroon palang marites na demonyo. Tinatawag na open demons. Meron ding closed demons. Hindi magsasalita. Kahit ginagamit na ng exorcist yung imperative command. One time, nag-exercise ako at ginagamit ko yung imperative command.
In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Ang sagot ng demonyo, I am Beelzebul. Totoo pala si Beelzebul. After exorcism, tinanong ko yung biktima, kilala mo ba si Beelzebul? Ang sagot naman ng biktima, sino yan, Father? Yan ang sinabi mo kanina, ang pangalan ng demonyo. At ang kapangyarihan ni Kristo ay hindi galing ni Beelzebul. Galing sa kanya mismo. Dahil Diyos siya eh. Amen? Huwag kayong matakot ni Beelzebul. Sana ngayon, after sa talk ko, hindi na kayo mamumuhay sa takot. From this moment, you will live in faith. Increase your faith, not your superstitious belief. Amen. God is good all the time. May millennial na sagot dyan. Kapag sasabihin ko, God is good, ang sagot ninyo, grabe. God is good! Ang hina. Parang walang buhay. Parang hindi pa muling nabuhay ang Diyos. So, bigyan nyo yung lakas ninyo. No? Yung mga ibang sekta, fully alive. No? Yung mga Katoliko, gikabuhi. God is good! At kung sasabihin ko, pag-asa, walang pag-ibig. Sana puno na tayo ng pananampalataya sa araw na ito. Sa oras na ito. Amen! Natalo na ni Kristo ang prinsipe ng mga demonyo. Bakit takot ka pa? Bakit puno ka pa ng pagkabalisa? Ang Diyos ay Emmanuel. God is with us. Yun nga eh. Kahit ako ay imperfect, pinili pa rin ako ng Diyos. Amen. Alam nyo, yung mga apostol, bakit nabago ang mga apostol? Bakit? Grabe yung trust ni Kristo sa mga apostol. Kahit nireject pa siya. Kahit iniwanan pa siya sa ere. Grabe yung pananalig ni Kristo sa mga apostol. Instead, mawala yung trust ni Kristo sa kanyang mga apostol during resurrection niya. Anong ginawa ni Kristo sa kanyang mga apostol? Ini-increase niya yung trust niya. Kahit grabe yung decrease na kanilang pananampalataya. Yung trust ni Kristo, yung paglago ng pagsalig ni Kristo sa kanila, yun ang dahilan bakit nagbago ang mga apostol. Amen? Ang laki ng tiwala ng Diyos sa kanila despite their rejection to Jesus. Despite of abandoning Jesus during His sorrowful mystery. Amen? At sa pagpakita ni Kristo sa mga apostol, sabi niya, hindi niya pinuna ang mga apostol, Pedro, saan ka ba? Nung pinisircute ako ng mga berdugo, saan kayo? Ngayon lang kayo nagpakita dahil muling nabuhay na ako.
Wala kayong modo! Promise ka pa, Pedro, na magpakamatay ka. Liar, evil ka. Bakakon ka. Liar, evil ka. Pedro, hindi ko na gusto yung pagmumukha mo dito. Sinungaling ka eh. Sabi mo, magpakamatay ka. Kasama ko. Pero saan ka? Sinungaling ka, Pedro. Sinabi ba yan ni Kristo? Hindi. Anong ginawa ni Kristo? Despite the shortcomings sa kanyang mga apostol, dinagdagan niya yung pagtiwala sa buong apostol. Yun. Doon nagsimula ang pagbabago ng pananaw ng mga apostol, ng kanilang isipan. Amen? Saan nagsimula? Sa malaking pagtitiwala ni Kristo sa Kanya. Ngayon, alam nyo ba? Malaki din ang pagtitiwala ni Kristo sa iyo. Amen. At yan, dyan tayo magsimula sa pagbabago ng ating sarili. Kailan ba tayo mabago? May kanta ang mga charismatic. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Hindi sinabi doon. Binabago niya ako weekly. Binabago niya ako monthly. Binabago niya ako yearly. Anong sabi doon? Binabago niya ako araw-araw. The more you renew your promises to Jesus, it is a renewal every day. Amen! So, nabago ang mga apostol. And then, dahil sa pagbabago ng mga apostol, araw-araw. Yan po, ang pagpanatili sa malaking pagtitiwala ng Diyos sa ating lahat. Ang delikado ngayon, kung ikaw mismo wala ng tiwala sa sarili natin. Totoo, hindi. Sinabihan ko yung mga pare dun sa Diocese of Dipolog. Alam nyo ba, malaki ang tiwala ng Diyos sa inyo. Kayo lang ang walang tiwala sa sarili ninyo. Totoo, hindi. Dahil namumuhay tayo sa takot. Namumuhay tayo sa kaba. Namumuhay tayo na parang walang Panginoon. Buhay na buhay ang kasama natin bawat oras, bawat sandali ng ating buhay. Amen. At sana simula ngayon, mababago na tayo dahil ang Diyos, grabe yung paniniwala niya sa iyo. Amen. Binabago niyo yung mga apostol dahil sa paniniwala ng Diyos hanggang ngayon. Malaki yung paniniwala ng Diyos sa Kanyang simbahan at tayo po ang Kanyang simbahan. Amen? Dahil empowerment ngayon, kahabaan ko yung homily ko. Okay lang? Hahabaan ko yung... Hello, my friends. Hahabaan ko yung homily ko. Ito na yung toko. Okay? Amen? Ngayon, ito po yung katotohanan. Pasensya na kayo. Dahil maraming masasagasaan ito. At ang dami nang nagagalit sa akin dahil sinasabi natin ang katotohanan. Hindi ko alam anong topic ni Brother Wendell Talibong from Archdiocese of Osamis, si Brother Wendell.
Isa po siya sa mga naka-inspire sa akin sa ministry of exorcism and deliverance. Honestly, sa grupo nila ni Brother Windel, Brother Ruli Bangos, Brother Tata Rusan, at Dr. Ditsing. Alam nyo, ang unang nag-inspire sa akin sa ministry of exorcism and deliverance ay hindi pare. Ang una. Hindi din exorcist. Alam nyo kung sino? Mga laiko. Mga diputo na laiko. Na binibigay nila yung sarili para sa simbahan. Amen. At ngayon, dahil na-empower ako sa kanila, dahil laigo ang nag-empower sa akin, kayo din lahat na hindi pare, laigo. Ang tawag sa mga hindi pare, laigo or laity. Malinaw ba yung microphone? There's something wrong with the mic. Sabi ng pare, there's something wrong with the mic. Sinagot naman siya sa mga tao, and also with you, Father. Malinaw ba yung boses ko? Oh. So ngayon, ready na kayo. Yung kampon ni Beelzebul, ibubulgar natin ngayon. Base sa aral ng simbahan ko. Unang-una, mag-quote muna ako ng biblical text. Dahil galing ako sa Siquijor, nandun ang katedral nila. Kala ko anong katedral. Ngayon, dahil yung mga witchcraft, yung mga mangkukulam, yung mga mangbabarang, yung mga albularyo, yung mga manggagamot, di ba? Yung mga manghuhula, nalilapitan natin. Naaayon ba yun sa kaloob ng Diyos? Ready na kayo? Okay. Babasahin natin ang salita ng Diyos, ha? Hindi yung salita ni Father Darwin. No. Babasahin natin. Una, punta muna tayo sa Old Testament. So, biblical foundation, sa isi-share ko ngayon. Pangalawa, patristic statement, theological statement of our church fathers. Una muna tayo sa biblical statement or foundation. And the third one is the official teachings of the church. Okay? Una, biblical foundation, patristic foundation, magisterium, the teaching, official, authority of the church. Una tayo sa Biblia, ha? Ready na kayo? Okay. Sabi naman ng nakasulatan, dahil yung mga mangkukulam, ito yung theology ng mga mangkukulam. Bakit alam ko? Yung theology nila, marami ng mangkukulam nag-surrender sa atin. Amen? Dahil sinasabi natin ang salita ng Diyos. So ano ba yung sabi ng Diyos? Old Testament muna tayo. Huwag mong pahintulutang mamuhay ang isang babaeng mangkukulam. Papatayin nila kung merong mangkukulam. Sa Old Testament po yan. Exodus chapter 22, verse 18. Punta naman tayo sa Leviticus. Chapter 19, verse 26. Huwag kayong kakain ng karning may dugo pa. Huwag ninyong gagawin ang ginawa ng mga manghuhula. Huwag kayong lalapit sa mga manghuhula. Related lang yan sila. At mangkukulam. Matagal na pala ito. Hindi pa naisilang ang may kapal. Nandyan na sila, the oldest profession on earth. It's witchcraft.
and sorcery. Kahit moderno na tayo ngayon, dumami pa sila. Meron akong isang pasyente na leader sa Divine Mercy. Siya po ay banggiitang mangkukulam. Sabi niya, Father, alam mo ba, kung hindi pa ako na-converted, siya leader sa isang Divine Mercy, hindi dito. Hindi ko sasabihin kung saan. Dahil mag-google kayo. Sino bang leader doon? Isang babae. Alam nyo, meron silang obispo. Akala nyo, tayo lang ang may obispo. Sila din. Meron din silang discommunion mass, desecration mass. Magsuot sila ng sutanang itim. At kung ikaw ang biktima nila, pwede isang buwan lang, pwede ka nilang papatayin. At ang bayad nito, para maging efektibo yung kaluluwa mo. Hindi pera ang bayad. Kaluluwa. Marami na. At nung na converted siya, ito yung theology nila. Dahil yung justisya dito sa mundo ay para lang sa mayayaman. Totoo, hindi. Kung mahirap ka kontra sa mayaman, ang kaso mo, hindi tatalab. Ang justisya ay para lang sa mayaman. Sabi nila. Dahil kami, Father, ang instrumento ng Diyos para mabigay sa mga mahihirap ang justisya na inaasam nila. Naintindihan niyo? Yung line of thinking ng mga mangkukulam at ng mapabawaran. Wala silang pera, Father, sa doktor. Pero dito, Father, dagamutin namin. Okay? Merong mangkukulam na puti, meron ding mangkukulam albularyo na puti, meron ding albularyong itim. Dual SIM. Yung cellphone ko ay dual SIM. May albularyo ding dual SIM. Siya ang magbigay ng sakit mo, siya din ang gagamot sa sakit. Bakit mo alam, Father? Nag-surrender nga sa atin eh. Personal. So patuloy tayo, mga kapatid. Anong nangyari sa yung leader sa Divine Mercy na dating mangkukulam? Sinabihan ko siya, i-renounce mo yan. Pag-renounce niya, ang dami pa ring demonyo sa katawan niya. Sumisigaw siya. Hindi siya makatitig sa aking mga mata. Akala ko, yung occult practices niya. Anong sabi ng banal na kasulatan? Patuloy tayong magbasa, mga kapatid. Sa Leviticus chapter 19, verse 31, huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng mamasamang espiritu ni ang mga magkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Grabe, no? Huwag niyo silang lapitan. Marami sa atin lumapit sa mga mangkukulam albularyo. Patuloy tayo. Sa Leviticus chapter 20 verse 6, ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu.
So yung sa likod nila ay masamang espiritu. At sa mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon, ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon at ihihiwalay ko siya sa kanyang bayan. Grabe, no? Nagagalit ang Diyos sa mga taong mangkukulam. Pero alam nila, yung theology na sa isip nila, sila ay ginamit ng Diyos. Hindi totoo yun. Ang Diyos ay hindi gusto sa mga mangkukulam. Bakit? Ang nasa likod nila ay mga demonyo. Masasamang espiritu. Alam nyo, higit na sa 20 ka mga mangkukuram at mangbabarang, 20 to 30 ang nag-surrender sa office of healing and exorcism. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Patuloy tayo. So, ngayon, simulan lang tayo ng misa para makasave tayo ng oras. Exactly 12, matapos na tayo. Then may kasal pa ako ngayong alas 2. So patuloy tayong magbasa. Punta naman tayo sa Bilang chapter 23, 24 verse 1. Samantala nang mapag-isip-isip ni Balaam na gusto ng Panginoon na pagpalain ang Israel, hindi na siya nang kulang. Mangkukulam pala si Balaam. Hindi na siya nang kulang katulad ng ginawa niya noong una. Sa halip, pumarap siya sa diserto. So, nagsurrender na si Balaam. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin. Ang Israel ay hindi maaaring sumpain tungkol sa Israel. Ito ang sasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos. At pagmasdan ninyo, kapag sakop tayo sa Kanya at susundin natin yung kalooban niya, ay hindi kaya ng mga mangkukulam na kulamin ka. Hindi kaya ng mga mangbabarang na barangin ka. Minsan, yung mga kinulam, marami kaming pasyente na kinulam. Yung lalabas yung mga pako sa kanilang bibig, susuka ng pako. 21 ka pako. Numero 5 na pako. Sinuka niya. Numero 4, kumplitong numero. 3, 2, 1. Meron pang extra umbrella nail. Sinabihan ko yung biktima, magsuka ka ng maraming pako para magtayo-tayo ng negosyo, hardware. Sa awa ng Diyos, okay na siya ngayon. For 2 years, meron siyang karamdaman na walang finding sa doktor. Hindi naintindihan ng mga dalubhasa. Pero nung lumapit siya sa akin, reception of the Holy Eucharist, ngayon ay gumaling na siya. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? Hindi matablan si Jacob, no? Sa mga sumpa. Dahil sakop siya sa bayan ng Diyos. Mali po yung tanong na, Father, sino po ang nagkulam sa akin? Mali po yun. Kapag matrace natin, baka mag-revenge ka. Ang right question is, hindi po yung sinong nagkulam sa akin. Ang right question is, bakit natablan ka ng barang? Bakit natablan ka ng kulang? Yan ang right question. Bakit matablan tayo? Kahit nasa simbahan tayo. Bakit?
Lapit tayo sa mga albularyo eh. Anong Tagalog ng tutho? May kasama pang plema. Huwag kang maligo ha, 3 araw. Bakit itong plema? Nasa ulo ko ang baho. Holy water. Lalapit tayo sa mga okultista at meron pa tayong mga habako, amulets, mga bala na sa ating anong tawag sa Tagalog? Hawak? Ano? Hawak pa rin? Balingkuwak? Hawak? Ayun na. Sunod. Nasa Biblia pa tayo, ha? Punta tayo ngayon sa Old Testament yon, punta tayo sa New Testament. Dahil maraming naniniwala na yung mga mangkukulam ay instrumento ng Diyos. Hindi! Kaaway sila ng Diyos. Malinaw na malinaw sa banal na kasulatan. Amen? Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Patuloy tayo. Dito tayo, ang dami eh. Hindi tayo matapos ngayon kapag Old Testament lang ang babatayan. Punta tayo sa Bagong Tipan. Sa New Testament po. Ito ang pahayag. Ang dami din. Ito ang pahayag ni Apostol San Pablo. Kasali pa lang mangkukulam dito. Sa Revelation chapter 9 verse 21, at sila'y hindi nagsisisi sa kanilang mga pagpatay o sa kanilang pagkukulang. So, makapatay sila. Hindi nila pinagsisihan iyon. Bakit? Instrumento kami, Father, sa Diyos upang mabigay sa mga mahihirap ang kanilang inaasam na hustisya. Mali pala yun. Hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Patuloy tayo. At ang liwanag ng ilawan ay hindi na tatanglaw pa sa iyo. At ang tinig ng lalaking ikakasal at ang babaeng ikakasal ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga ngaral mo ay dating mga pangunahin sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong pagkukulang ang lahat ng mga bansa. Ano to? Dinaya nila sa pamagitan ng pagkukulang ang lahat ng mga bansa. Alam niyo ba, doon kahit sa first world country, sa Italy, may 3,000 ka mga mangkukulang. First world country po yun. Lalong-lalo na tayo. Third world. At yung pari doon sa Italy, mga 300 daw. Yung mangkukulang, at isa lang ang exorcist na active. Paano natin kukontrahin yun? Ang dami. Di ba? Paano natin makontrol? Amen? Now you are empowered by Jesus because you are baptized. Naka-receive na ba kayo ng bautismo? Amen? Naka-receive na ba kayo ng sacrament of confirmation? Nag-receive na kayo ng sacrament of reconciliation? Hindi sumagot ang iba. Wala uso yun, Father. Yung confession, grabe yun. Higit pa yun sa exorcism. 1,000 times. Ganyan kamangyarihan ang sacrament of reconciliation. At every Sunday, you receive the Holy Eucharist, the source and summit of our Christian life. Ano ang Eucharist? The summit and source of our Christian life. Ito po. At lahat ng pari ay makapagbigay sa inyo ng sacrament. Because all priests are
healers. Natutuwa ba kayo ngayon? Ano ang mga pari? Silang lahat are healers. Kaya nga, hindi ako magpalapit sa inyo. Hindi naman ako ang sakramento eh. Jesus must increase. I must decrease. Amen? Yung sacrament, higit pa yun kay Father Darwin. Abo lang ako. Amen? Kung may sakit ngayon, lapit ka sa sacrament. Lahat ng kasalanan mo ay pagsisihan natin. Yan po ay sacrament of healing. Every time mag-heal si Kristo, anong sasabihin ni Kristo? Anak, tumayo ka, dalhin mo yung higaan mo, at pinatawad ka na. Sa entrance fee ba ang simbahan? Wala. Sasabihin ba ng pari, sakristan, bantayan mo yung taong hindi nagbigay ng sa kanila. Pulipot yan eh. Anong ibibigay natin? Buto ni Kristo. Hindi katawan. Ka sa koleksyon or hindi, katawan pa rin ni Kristo ang matatanggap natin lahat. Amen? Sa mga may sakit ngayon, dagdagan niyo yung oras, araw sa pag-receive ng katawan ni Kristo, the source of healing. Amen. Natutuwa ba kayo ngayon? Iwanan niya yung mga habak ninyo, mga anting-anting ninyo, na hindi matablan sa bala, hindi matablan ng itak. Sa demonyo po yan. Patuloy tayo mga kapatid. So, nandito sa New Testament, ha? Punta naman tayo sa Church Fathers. Anong sabi nila patungkol dito? Okay. I-quote ko muna si Saint. Unahin natin i-quote si Saint Ephraim, the Syrian. Sabi niya, beware of making potions. Gayuma. Bago lang ko pupunta sa Sikihor, may love potion doon. Ipinagbili, tag 300. Binibidyuhan ko, yung mga followers ko, Father, bilhan mo ako ng isa. Beware of making potions. Totoo na may gayuma at marami kaming biktima sa mga gayuma na pumupunta sa office natin na they are liberated from curses. Yung gayuma ay curses po yun. Marami ng pamilya na winawasak dahil sa gayuma. Personal na experience ko po yan. At how to protect ourselves from this. Ready na kayo? Uy, ready na kayo? Okay, patuloy tayo. Beware of making potions, casting spells, telling fortunes, making stewards of talismans, yung mga talisman na sinusuot nila, or wearing those made by others. These are not storages, but bonds. Naging isa ka sa kanila. Meron kang covenant nila. Beware of them. Sino nagsabi? Isa sa mga church fathers natin. Ang dami kong nakikita na mga may agiman, may talisman, may mga mutya dito to attract more financial blessing. May mga bato na sinusuot. Kapag susuot ka ng mga batong ito, lalapit sa iyo, yung swerte. Ito, pampira ito, bibili ka naman. Superstitious belief. Paano ka i-bless sa Diyos na tamad tayo? Amen? Si Saint John Chrysostom. Anong sabi ni Saint John Chrysostom? Ito ang sabi ni Saint, mga 3rd century po ito. Sabi niya,
Sabi ni St. John Chrysostom, even if we are sick, it is better to remain sick. Kung tayo po ay may sakit, mas mabuti pang manatili na tayong may sakit than to fall into wickedness. To free ourselves from illness. The demon, even he heals, will do more harm than good. Di ba? Maraming may sakit. Bahala na! Basta! Gagaling ako! Anong sabi niya? Demon can heal. Mag-ingat po tayo. Hindi lahat ng healer galing sa Diyos. Anong sabi ni St. John Chrysostom? The demon, even if he heals, will do more harm than good. Patuloy nating basahin ang sabi ni Saint John Chrysostom. Sabi niya, do not voluntarily resort to fortune telling. Di ba? Lalapit tayo sa mga manghuhula. Ano ba yung sino ba yung maasawa ko? Taga-saan? No. But if you are attracted to this by others, then do not agree. A person always wants to know the invisible, especially wants to know in advance about his misfortunes. Kapag ako ay pupunta sa ibang bansa, lalapit sa manghuhula. Totoo, hindi. Sabi ni St. John Chrysostom, delikado po yan. Sabi niya dito, so as not to fall into confusion due to surprise. But if you listen to fortune telling, you will be unworthy of God's favor and mercy. Hindi ka na nararapat sa blessing ng Diyos. And by doing this, you will prepare for yourself numerous disasters. Ano? Grabe. Mga disasters. Numerous. Ang dami. Kaya yung pamilya mo, grabe yung frustration, grabe yung division, hindi na kayo magkasundo, hindi na kayo magkalapit. The fortune teller is an evil demon. Ano sabi niya? The fortune teller is an evil demon who speaks from the wombs of ventriloquist women, and with this strange action tries to make the false credible. Yung mali ay parang credible na. He speaks not naturally, but from the stomach, and by this he plunges ignorant people into amazement. Grabe, nahulaan ako. Totoo talaga ang sinabi niya. Forcing them to believe that he speaks the truth. Anong sabi ng banal na kasulatan? Merong isang babae na manghuhula sa New Testament. Basahin ko Pinalaban ni Apostol San Pablo. Tumigil ka dyan! Basahin natin. Sa Gawa 16, isang araw habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami sa isang dalagitang alipin. Sinong sumalubong sa kanila? Dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaliban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Ano ang gift niya? Ano yung power niya? Preternatural power niya? Kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula.
Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito. At ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapangaral nila sa inyo kung paano kayo maligtas. Araw-araw iyon na ginawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, sa pangalan ni Jesucristo, inutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang. Sinong lumabas? So ang nasa likod sa mga fortune teller, masamang is. Naunawaan ninyo? Hindi po ito akin, ha? Sinisawalat ko lang sa inyo ang salita ng Diyos. Maraming mga mayroong psychic ability ngayon. Nasa YouTube sila. Sa sangguni yung mga tao. Milyon ang kanilang followers. Kapag hindi tayo magsasalita ngayon, dadami pa ang biktima sa masamang espiritu. Tutulungan niyo ba kami? Magsasalita na din kayo. Yung sinasabi ko sa inyo ay hindi akin. Ang sinasabi ko sa inyo ay galing sa Diyos. Amen? Yan ang sinabi ni Kristo, di ba? Alam nyo, sabi ni Kristo, ang sinasabi ko sa inyo ay hindi akin. Very humble si Kristo. Pwede naman gagawa siya ng sarili niyang filosofiya. Pwede naman siyang gagawa ng sarili niyang ideolohiya. Diyos siya! Walang makapagpigil sa Kanya. Bakit? Diyos siya! Di ba? Pwede siya gagawa ng sarili niyang prinsipyo. Pero, mapakumbaba siya eh. Very humble ang ating Panginoon. Ang sinasabi ko sa inyo ay hindi aking salita, kundi salita ng Ama. Ganun din, dapat nating sundin. Ang ating prinsipyo ngayon ay hindi na atin. Ang ating opinyon ay hindi na atin. Ang ating filosofiya ay hindi na atin. Nababatay na sa salita ng Diyos. Amen? Bakit? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Natutuwa ba kayo ngayon? Huwag na kayong lalapit sa kanila, ha? Yan po ay salita ng Diyos. Hindi po yan salita ni Father Darwin. Nauunawaan ninyo? Malinaw ba yan? So, ngayon, punta naman tayo sa Biblia, sa mga church fathers. Ang dami. So, ilan lang ang kinuquote ko. Dito naman tayo sa official teaching ng simbahan. Okay? Last na po ito. And then, how to protect ourselves. Yun po yung panghuli. Anong sabi ng simbahan sa Catechism of the Catholic Church? Sana bibili kayo, bawat pamilya, merong CCC. Meron ba kayong CCC? Bakit hindi kumibo yung iba? Pag-CC na kayo. Wala kayong CCC. Buong buhay natin, elementary, 6 years, marami tayong aklat sa loob ng bag natin. Totoo, hindi. Grabe yung pag-aaral natin sa karunungan ng mundo. High school, may high school pa, 6 years. May K-12 eh. After K-12, may college pa, 4 hanggang 5 taon. After college, may masteral pa. After masteral, may doctorate pa. Totoo, hindi. Parang buong buhay natin, ginugugol natin sa karunungan ng mundo. Pero isang aklat, wala tayo sa Catechism of the Catholic Church. Sana lahat tayo, bawat pamilya, kahit Catechism of the Catholic Church, official po yun. Amen? Yan ang siwalat natin. Hindi yung personal opinion mo. Hindi yung vision mo na ipag-usap sa akin. Si Mama Mary, Father. So, kailan nag-ipag-usap si Mama Mary sa'yo? Nung sumakay ako ng tricycle.
Umupo sa tabi ko, Father. Ilang oras kayo nag-usap? Mataas, Father eh. Sabi niya, itong CR mo, ito ang design ng CR mo. Pati CR, pinakian naman ni Mama Mary. Hindi na si Mama Mary yun. Marites na yun. Kung magpakita si Mama Mary, walang maraming salita. Totoo, hindi. Nung nagpakita siya sa Fatima, marami bang siya sinasabi? Maliit lang. Sa Biblia, marami bang sinasabi si Mama Mary? Yun lang, do whatever He tells you. Yun lang. No. Matupad yung sinasabi mo sa akin, Anghel Gabriel. Yun lang. Di ba? Mahiyain si Mama Mary. Bakit tukatit na yung Mary mo? Hindi na yan si Mama Mary. Marites na yan. So punta tayo. Let us be guided by the official teachings of the church. Not by your dreams. Not by your vision. But the official statement of the church. Amen? Ito ang sabi ng Catechism of the Catholic Church, 21:17. Babasahin ko ha. All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Ano? Even though it is for the sake of restoring your health. Makinig kayo. Kahit pa pagagalingin ka. Anong sabi? It is gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned. Ano? Kinundina ng simbahan. Grabe yung lingwahe ng simbahan, ha? Condemnation. Pero lumapit ka sa mga kinukundina ng simbahan, delikado po yun. Because the church is the pillar and foundation of truth. Anong simbahan? The pillar and the foundation of truth. Anong sabi ng simbahan? Itong sabi ng simbahan, these practices, sorcery, witchcraft, pero balik muna tayo, 2021-17 ang binasa ko, atras muna tayo sa 21-16, na unang basa yung 21-17. All forms of divination are to be rejected. Ano? All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, pagkonsulta ng espiritista, or other practices falsely supposed to unveil the future. Fortune teller, consulting horoscopes. Uy, kasali pala ang horoscope. Ano ka ba, Virgo? Ano pa yung iba? Cancer? Ulcer? May ulcer ba? Wala. Astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, mga manghuhula. And recourse to mediums, yung mediums ay papasukan ng mga iba't ibang espiritu. Sasapi si Mama Mary, sasapi si Papa Jesus, sasapi ang banal na espiritu, sasapi ang Diyos Ama, sasapi sa iyo si Anghel Gabriel, mga anghel sasapi sa iyo. Mediums po yan. Sa demonyo po yan. Okay? So follow and subscribe ang YouTube channel natin, then dinidiscuss natin ito. Hindi natin kaya i-discuss ito lahat. So binabasa ko lang ang official statement ng simbahan para marinig ninyo. Okay? At basahin nyo ulit sa pag-uwi ninyo. Recourse to mediums,
or conceal a desire for power over time, history, then last analysis, other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor. Sa to? Ano? They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Patuloy nating basahin ang 21:17. All practices of magic, sorcery, by which one attempts to tame occult powers so as to place them to one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned. To be condemned when accompanied by the intercession or harming someone, and when they are recourse to the intervention of demons, wearing charms, yung mga lucky charms ninyo, kasali dito, kinundin na yan. Yung dream catchers, yung mga lana o langis galing sa mga albularyo. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The church, for her part, warns the faithful against it. Grabe, no? Huwag na kayong lalapit doon. Recourse to the so-called traditional cures. Ano yung traditional cures? Mga magagamot. Yung mga albularyo. Recourse to the so-called traditional cures that not justify either the invocation of evil powers and the exploitation of another's credulity. Malinaw? Yung mga albularyo, hindi dapat lalalapitan. These practices are even more to be condemned. Grabe, no? Ayun lang, ito na naman. Kinundin na po yan. Father, may albularyo kami, Devoto Katoliko, magmimisa sa pilya nila during fiesta. Totoo, hindi. Nagsagawa siya ng mga habak, nag-bless ng mga lana o langis. Only the priest can bless. Merong albularyo na sa office ko, pinagagalitan ako. Padre, bata ka pa. Wala na kaming hanap buhay nito dahil saya. Itigil mo yung homily mo. Pero nanay, Father, bakit sasabihin mo sa demonyo? Malinaw na malinaw, di ba? Sa biblical context, sa patristic context, sa official statement of the church. Malinaw na malinaw po yun. Hindi po yun akin. Wala po akong akin. Ang akin lang ay yung pagkamakasalanan ko. Yun lang. Wala na iba. At sinabihan ko si nanay yung isa sa mga banggiitang albularyo sa Bohol. Nay, nagpa-bless ka ng olive oil, di ba? By the way, lahat ng pari makabless niya. Hindi lang si Father Darrow. Amen? As long as he uses the ritual of blessing of religious items, mabisa po yun because of the prayer of the church. Mabisa po yung sacramentals. Bakit? It is official prayer of the church. Universal prayer of the church. Anong nangyari mga kapatid? Nag-bless ako before final blessing, mag-bless ako sa mga religious items ninyo. Tubig, asin, kung nagdala kayo.
olive oil. I-bless natin. Hindi po yung BB oil, ha? Olive oil. Hindi din efficacent oil. Hindi kasali yung pau de arco ninyo. Yung maintenance niyo sa diabetes, cholesterol, hindi po yan kasali. Yung olive oil lang. Alam nyo, after sa blessing, sabi ko ni nanay yung albularyo, Father, paano sa demonyo itong kapangyarihan ko na katigista ako, Father? Pangalawa, Father, lagi ako nagsasamba. Kahit walang misa, nagsasamba ako. Paano sa demonyo ito? Ang patron ko, Father, ito, si San Vicente Ferrer. Malaki yung San Vicente Ferrer, antique. Paano lagi ako nagro-rosaryo, Father? Paano yan? Paano ma-reconcile? Yung mga taong lumapit sa akin, tinanggihan na ng doktor, gumaling. Sino nang lalapitan nila, Father? Sabi ko, palapitin niyo sa sakramento, confession, anointing of the sick, and in the Holy Eucharist. Yun po ang paraan ni Kristo. So, tinanong ko siya, yung pagkakatigisa mo na hindi yun sa demonyo. Yung pagsamba mo araw-araw, hindi yun sa demonyo. Yung devotion mo ni San Vicente Ferrer, hindi yun sa demonyo. Yung pag-rosaryo mo, hindi yun sa demonyo. Nay, tapatan mo ako. Kailan ka nagsimula panggamot? Kung malapit na mamatay si Lola, pinasa niya eh. Hindi siya mamatay kung hindi niya mapasa. Yan ang sa demonyo. Nanawaan ninyo? Sino bang nakatanggap ng pasalod? Dito. Yan ang sa demonyo. Nanawaan ninyo? Pag-uwi niya sa bahay ni nanay, ininom niya yung holy and exorcise oil na bago na bless natin. Pagkagabi na, ininom niya yung holy and exorcise oil. Ano nangyari? Nawala siya sa sarili niya at yung mga demonyo sa loob ng katawan niya din si nanay ay walking possessed. Yung kapangyarihan niya sa paggamot, talaga yung sinabi ng Biblia, sa masamang espiritu. At sabi ng mga nag-chat yung mga demonyo sa akin, uy, high-tech na mga demonyo, gumamit na ng messenger. Sabi ng mga demonyo sa chat ko, Darwin, huwag ka nang babalik sa parokya namin, tinutorture nyo kami. Alam mo ba, Darwin? Hindi yan mag-Father Darwin. Alam mo ba yan, Darwin? Alam mo ba, Darwin? Matagal na kaming nananahan sa kanilang mga kaninunuan. Sa kanilang great ancestors. Amin na po ang kanilang angkat, Darwin. Darwin, kapag babalik ka sa aming parokya, papatayin namin siya. Kailan siya na-torture? Si nanay, nung ininom niya yung sacramentals ng simbahan. Grabe. Kaya nga mag-bless ako para sa inyo to protect us. Ang pinakamabisang protection is the sacramentals of the church. That's the wisdom why the church instituted the sacramentals. The holy and exorcised water, the holy and exorcised oil, the pearl of deliverance are sacramentals of the church. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Plus the sacrament of Christ. Pwede ba kayo makadeliverance? Pwede. As long as, condition lang, page 12, 22, sa Handbook of Father Sikea, Deliverance Prayer, page 22. Anyone can do deliverance. As long as, anong kondisyon? You are practicing Catholic. Ano? Ang kondisyon? You are practicing. Hindi nominal Catholic. Dahil may 3 membro ang Katoliko. Ilang membros Katoliko? 3. Una, yung mga CWL, Katolikong Waitingaw. Yan lang dyan nasa misa.
Kahit walang misa, sasamba pa rin. They're called Maximal Catholic. Anong tawag sa kanila? Maximal Catholic. Pangalawa, yung mga Katoliko na makikita lang during may patay. TBL, kasal, bunyag, lubog, living. Makikita lang ng mga taong ito kapag may kasal. Bakit makikita mo mga taong ito? Dahil may kainan, habang, mga Kristiyan, mga Tiyanos. Anong tawag nila? Catholic. Ang tawag nila? So makikita lang natin sila kung may kasal, binyag, at libing. Pero merong pangatlo, kahit may kasal, nandun lang sa labas. Hindi papasok sa simbahan. Kung may binyag, nandun lang sa labas. Nakikichismis. Okay. Merong living, nandun lang sila sa labas, hindi papasok. Ang tawag nila, animal. Anong tawag sa mga hindi papasok sa simbahan? Animal. Magmamarket preaching ako sa parokya ko. Sasabihin ko sa mga tao doon hindi pumasok sa simbahan, magandang araw mga animal. Yung mga hindi papasok sa simbahan, mga animal yun. Pero ka bang nakita na kabayo pumasok sa simbahan? Hindi. Yung aso lang. Kaibigan ng tao. Ngayon mga kapatid, anong kondisyon you are practicing Catholic? Paano ba? Ano bang patatandaan na practicing Catholic tayo? Cares. Ano ba yung cares? Confession. Pinakamabisa po yun. Sunod. Adoration. Harap ka sa adoration. Sa Blessed Sacrament. Receive the enlightenment, guidance, and inspiration. I-renounce mo lahat ng superstitious belief mo. Lahat ng mga occult practices mo. Paglapit ng mga manghuhula, paglapit ng mga magkukulang, paglapit sa mga mamabarang, paglapit sa mga albularyo. At sa pag-receive ng kanilang mga amulets, mga langis, i-renounce mo lahat. Ang daming gagaling. Ready na kayo? Ang daming gagaling. Alam nyo, dun sa Cebu, may stage 4 liver cancer. Hindi siya makatayo. Hirapan pagtayo. Stage 4 liver cancer po. Nakikinig lang siya, at dahil sa katotohanan na pakinggan niya, buong puso siya, nirenounce niya lahat ng mga habak niya na sa kanyang katawan. Nangungumpisal silang lahat sa family members nila. Hindi sila nakalapit sa akin. Ang daming tao. Sinunod na nila at isinabuhay ang katotohanan. Nagpakasal sila sa pare. For how many years wala pa silang kasal? Sabi niya, bago ako mamatay, mas mabuti tatanggapin natin si Kristo ng buo. Para kung ako ay mamatay, handa na ako na makiisa sa Diyos. Dahil natanggap ko na ang sakramento. Nangumpisal, nagpa-anointing of the sick, lagi siyang sumasamba to receive Jesus sacramentally, the summit and source of our Christian life. Amen? Alam nyo, without major operation, dahil wala silang pera, tinanggal niya lahat ng mga amulets sa katawan niya. Kumusta na siya ngayon? Completely healed siya ngayon. At nagpa-interview pa siya sa pari nila, si Father Rudyard, sa Archdiocese of Cebu. Ang interview niya ay nasa Facebook at YouTube channel ni Father Rudyard sa Isang Bingay. Isa niyang Isang Bingay. Nandun siya. Sabi niya, Father, salamat. Nakikinig lang ako
nung pagpunta ni Father, hindi siya nakalapit sa akin. Bakit? Mas makapangyarihan pa ang sakramento sa akin. Naunawaan ninyo? Go to the sacrament. Because the sacraments are instituted by Christ. Amen? Sacraments are not instituted by Father Darwin, but by Christ. The more you receive the sacraments, the more you receive Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? Ang challenge natin ngayon, am I practicing Catholic? If you are practicing Catholic, marami tayong mailigtas na mga family members natin. At hindi ko na maibigay lahat, yung guide and flow to how to deliverance, nasa Facebook page ko, sa live natin ngayon. Pinipin ko po yan. Para kung wala pa kayong aklat, magagamit nyo na. Huwag kayong matakot. Huwag kayong, huwag kayong matakot. Yan po ang sinabi ni Kristo, do not be afraid. Anong sabi ni Kristo? Do not be afraid. Sa pagdagdan din natin pananampalataya sa ni Kristo, marami tayong maligtas. Amen? May lumapit sa akin last month, Father, tulungan niyo po ako. Yung anak ko ay walking possessed. Maraming bisis na kami lumapit sa kasamahan mo, pero hindi pa rin umalis. Sabi ko, nakasentro lang kayo sa amin eh. Bakit hindi kayo nakasentro sa inyong pananampalataya kay Kristo? Punta ka sa office ko, i-empower kita. Nung pagpunta nila, ang pumasok sa katawan ng kanyang anak, si Lucifer. Si Lucifer. Natatakot ang buong pamilya. Father, si Lucifer. Okay yung matakot. Nag-exercise ako, at ang nagpatuloy mag-deliverance, yung tatay. Ikaw na mag-deliverance sa anak mo, ha? Sige. Ito ang idasal mo. Si Father, lumabas ang demonyo? Yes. Simula ngayon, ikaw na ang mag-deliverance sa kanya araw-araw. I-deliverance nyo yung bahay mo. Ikaw na. Huwag kayong mag-rely lang sa akin. Isa lang ako. Kung nandito ako sa office, wala ako sa inyo. Kung doon ako sa inyo, wala ako dito. Naintindihan mo. Kung kayo gamitin nyo yung prayer ng simbahan, marami tayong mapalayas na demonyo. Naintindihan nyo? In-empower ko yung tatay. Alam nyo, hindi umabot ng isang buwan. Bumalik sila. Father, salamat. Naniwala ang demonyo sa akin. Anong sabi niya? Naniwala ang demonyo sa akin. Ang Ebanghelyo last week, nung sabi ni St. John, Lord, mayroong hindi kasama natin, Lord. Ginamit yung pangalan mo. Nag-preach din sila sa pangalan mo. Nagpalayas din sila ng demonyo sa pangalan mo. Anong ginawa mo? Pinuna ko sila. Tinigil ko sila, Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Huwag niyo silang pigilan. Alam niyo ba yung reflection ko dyan? Anong reflection ko dyan? Ito. Handa na kayo? Okay na? Kung ang nasa labas ay nakapagaling ng may sakit, gamit lang ang pangalan ni Kristo. Kung ang nasa labas ay nakapalayas ng demonyo, galing sa pamagitan ng pangalan ni Kristo, lalong-lalo na tayong nasa loob, doble ang kapangyarihan natin. Bakit? Nasa loob tayo ng tunay na simbahan. Amen? Nakapagalinga yung nasa labas. Nakapalayas nga ng demonyo yung nasa labas. Tayo pang nasa loob. Amen. Increase your faith. Do not
be afraid using the prayer of the church. Ang daming mailigtas natin. Handa na kayo? But go to your place. Practice cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Yan po. Natutuwa ba kayo ngayon? Hindi ko na ma-discuss lahat, pasensya na kayo. Wala na tayong oras, may kasal pa ako. No? At before sa final blessing, mag-bless ako sa lahat ng mga religious items ninyo. Huwag na kayong lalapit, dyan lang kayo sa upuan ninyo. Okay? And then, mag-consecrate ako sa mga senses ninyo at sabay tayo mag-renounce sa lahat ng mga superstitious belief natin. At kung may mga habak kayo, amulets, isurrender nyo na ngayong araw na ito. God is more than enough. Amen?